Sa unang eksena, dinadala ng isang hospital attendant ang bangkay ng isang aktres na nagngangalang Anna Fritz sa punerarya matapos itong mamatay sa hindi malamang dahilan sa banyo ng isang pribadong pagtitipon. Ang kanyang autopsy ay isasagawa kinabukasan. Inihanay ang kanyang katawan sa iba pa habang nakalantad ang kanyang mukha. Kinukunan siya ng litrato ng isang attendant na nagngangalang Pau gamit ang kanyang cellphone para ipadala sa kanyang mga kaibigan. Ilang sandali pa ay dumating sina Ivan at Jovi sa parehong ospital at hiniling na makita si Pau. Lumapit si Ivan kay Pau sa lobby ng ospital at tinanong kung mayroon pa siyang mga larawang ipapakita sa kanila. Tumawa siya at sinabi na pupunta sila sa isang party. Inaanyayahan ni Ivan si Pau na sumama sa kanila ngunit sinabi ni Pau na kailangan niyang magtrabaho hanggang hating gabi at 1 oras na lang bago siya makalabas. Pagkatapos ay inutusan siyang maghanap ng lugar kung saan sila pwedeng mag-inuman. Dinala sila ni Pau sa mga basurahan sa likod at binalaan sila na huwag hawakan ang dilaw dahil naglalaman ito ng dumi ng tao. Galit na galit si Jovi na dinala sila roon dahil mabaho ito, pagkatapos ay naglabas siya ng bote at ilang tasa. Nag-aatubili si Pau na tanggapin ang tasa dahil marami pa siyang gagawin. Sinabi niya na ayaw niyang pumunta sa party dahil mas marami siyang trabaho sa umaga. Sinabi nila sa kanya na maghanap ng ibang trabaho ngunit ang sabi niya ay nag-e-enjoy siyang magtrabaho sa punerarya. Nagtaas ng baso ang 3 magkakaibigan bilang pag-alala sa namatay na si Anna Fritz at inutusan sila ni Pau na magmadali. Si Ivan ay nagtatanong tungkol sa kanyang katawan kung napagmasdan ba ito ni Pau. Sinagot niya ito at sinabing ginawa niya, at si Jovi ay sumimangot. Ipinaalam ni Pau sa kanila na ang kanyang bangkay ay itatago sa punerarya ng ospital hanggang sa susunod na araw. Dinala sila ni Pau sa loob ng ospital at naniniwala si Jovi na nagbibiro lang sila at hindi na sila bababa sa punerarya, ngunit nagpapatuloy pa rin si Ivan. Sumakay sila sa elevator pababa sa basement at nang dumaan sila sa corridor, sinabihan sila ni Pau na kumilos na parang nawawala kung sakaling may makasalubong sila. Binuksan niya ang pinto at inakay sila sa loob ng punerarya. Pagdating nila, gustong umalis ni Jovi dahil natatakot siyang matuklasan sila at hindi makakapagsinungaling para makaalis sa sitwasyon. Kinukumbinsi siyang manatili. Natakot ang dalawa nang tinanggal ni Pau ang kumot at inilantad ang katawan ng isang matandang babae. Kinukutsa sila. Pagkatapos ay hiniling ni Ivan na gustong makita si Anna Fritz. Ipinakita lang niya ang mukha ni Anna ngunit hinila ni Ivan ang kumot pababa, at sinabi ni Pau na hindi man lang siya nagmumukhang patay. Nang hawakan ni Ivan ang kanyang mga kokomelon, sinabihan niya si Jovi na gawin din ito at nag-aatubili niyang ipinatong ang kanyang kamay na sinasabing nilalamig siya. Gusto ni Ivan na gumamit sila ng cocaine doon ngunit nais ni Jovi na umalis at dumalo sa party. Tinakpan ni Pau ang katawan ng aktres at sumama sila kay Ivan para humihit ng bawal. Sinabi ni Ivan na gusto ng lahat na tumabi kasama ang aktres, tapos ay inilantad ang buong katawan. Nagkakaroon sila ng nakakabagabag na pag-uusap tungkol sa kung paano tumabi kasama ang isang patay na babae. Sinabi sa kanila ni Pau na minsan na siyang tumabi sa bangkay ng isang teenager na babae. Tinanong ni Ivan kung tumabi na rin ba siya kay Anna, at nagbiro si Jovi na malamang nagagawin niya iyon kapag umalis sila. Pagkatapos ay sinabi ni Ivan na gusto niyang tumabi sa aktres. Lalong sumama ang loob ni Jovi at sinabi kay Ivan na umalis na sila dahil siya ay lasing. Sumang-ayon si Pau sa kahilingan ni Ivan at sinabihan si Jovi na maghintay sa kabilang silid hanggang sa matapos ang kanilang pagsasaya. Hindi makapaniwala si Jovi sa kanyang kaibigan na gagawa ng ganoon. Nakikita ni Pau si Ivan na naghahanda para magsaya kasama ang bangkay. Nabigla si Jovi sa nangyayari at sinabi niyang pareho silang may sakit. Pagkatapos ni Ivan ay pumalit si Pau para magsaya. Si Jovi lang ang mukhang nakikita ang problema sa ginagawa nila pero laging may sakit na dahilan si Ivan. Sinabihan siyang dapat niya rin itong subukan. Tumabi si Pau kay Anna at ginawa ang kanyang bagay ngunit biglang iminulat ng aktres ang kanyang mga mata. Ang masaklap pa, buhay pa talaga si Anna at nang napagtanto ni Pau ay nagulat siya at natakot. Si Ivan at Jovi ay nagmadaling pumasok sa punerarya habang nakatingin sa kanila ang aktres na hindi kumikibo. Si Jovi ang unang lumapit sa kanya at sinabihan siyang kumalma. Inutusan niya ang iba na dalhan siya ng tubig. Nang hindi sila kumikilos,
Siya mismo ang kumuha ng tubig at ipinainom sa aktres. Tinanong ni Javi si Pao kung ano ang susunod nilang gagawin, tatawag ng doktor o dalhin siya sa ospital. Pagkatapos ay bumaling sa babae at tinanong kung siya ay giniginaw tapos ay kumuha ng damit para sa kanya. Tinanong ni Ivan si Pao kung nakita siya ng babae at kung alam niya kung ano ang nangyari sa kanya. Si Pao ay paulit-ulit na tumango. Bumalik si Javi at binihisan ng medical gown si Ana, ngunit pinigilan siya ni Ivan at sinabi sa kanya na kailangan nilang pag-isipan ang lahat. Sila ay nagtago nang may narinig silang papalapit sa punerarya. Pinakiusapan sila ni Javi na manatili at magpaliwanag, ngunit patuloy na hinila ni Ivan ang takip sa mukha ni Ana at nagtago. Ang isa pang bangkay ay inihatid sa silid ng katrabaho ni Pao. Sinikap ni Ana na tawagin ang attendant, ngunit halos hindi siya makagawa ng tunog. Nagagawa niyang tanggalin ang takip, ngunit hindi siya nito napansin bago lumabas. Nagmamadaling bumalik si Javi sa kanyang tabi para pakalmahin siya. Pagkatapos ay inutusan siya ni Ivan na pumunta sa kabilang silid at pag-usapan ito. Kinatatakutan ni Pao at Ivan kung ano ang mangyayari kapag may makaalam kung ano ang kanilang ginawa. Sinasabing dahil sikat siya ay magiging laman siya ng mga balita, mula sa mga pahayagan hanggang sa telebisyon. Sinikap ni Javi na hikayatin sila. Sinasabing hindi niya alam kung ano ang kanilang ginawa sa aktres at hindi niya nakita ang mga ito. Ngunit nag-aalala si Pao na nakita sila ng aktres. Kinumpirma ito ni Ivan at sinabing magsasalita ang babae, ngunit walang pakialam si Javi at gustong tulungan ang aktres. Sinabi ni Ivan sa kanila na naniniwala ang lahat na patay na siya at nagmumungkahi na tuluyan siyang patayin. Ngunit ayaw pag-usapan ni Javi ang tungkol dito at wala siyang pakialam na may kinalaman sina Pao at Ivan sa nangyari. Gustong lumabas ni Javi sa punerarya at sinimulang ilabas ang katawan ng aktres, ngunit pinigilan siya ni Ivan at nakiusap na huwag niyang gawin ito dahil ayaw niyang makulong. Ang nag-iisang matinong kaibigan ay nagtatanong kung naiintindihan nila ang kanilang ipinagagawa sa kanya. Hinihiling sa kanya na patayin ang babae na ikinatakot naman ni Ana. Sinabihan ni Javi si Ivan na buksan ang pinto pagkatapos magmakaawa sa kanya ang aktres para palabasin siya. Tapos ay siya na mismo ang nagbukas ng pinto. Nang malaman nilang nakalock ito at naiwan ni Pao ang mga susi sa labas, nag-away sina Ivan at Javi hanggang sa bumagsak si Javi at nawala ng malay. Sinuri ni Pao si Javi at sinabing humihinga siya, ngunit maraming dugo ang nawala. Kumuha ng tela si Pao at pagbalik niya ay nilagay ito sa ulo ni Javi, tapos ay humingi ng tawad si Ivan sa kanya. Iminumungkahi ni Ivan na sa halip na tawagan ng isang tao ay iwanan nila siya sa isang lugar sa ospital kung saan siya madaling matagpuan. Kinaladkad nila si Javi sa kabilang kwarto habang siya ay halos hindi na humihinga. Sinabi ni Ivan kay Pao na ipasok ang babae sa loob ng silid at tumawag ng isang tao mula sa punerarya para buksan ang pinto. Inutusan ni Ivan si Javi na magsinungaling sa pulis kapag tinanong siya. Sinabihan siya na huwag magsabi ng anuman tungkol sa babae. Pagkatapos ay lumabas para maglinis kasama si Pao. Binuksan ni Javi ang kanyang mga mata at humingi ng paumanhin kay Ana at nagsabing hihingi siya ng tulong, ngunit sinabi sa kanya ni Ana na huwag kumilos dahil mamamatay siya kung gagawin niya ito. Nang pumasok ang dalawa, ipinaalam niya na siya ay nasa masamang kalagayan at dumudugo, ngunit sinabi sa kanya ni Ivan na tumahimik siya. Nagmadaling pumasok si Pao sa loob ng punerarya upang salubungin ang iba pang mga attendant habang si Ana ay pinatahimik ni Ivan. Nagdahilan si Pao sa katrabaho na nasaraduhan siya ng attendant mula sa night shift. Nagawa ni Pao na paalisin ang katrabaho mula doon at iniwan sina Ana at Javi kasama si Ivan. Nilapitan ni Ivan si Javi pero patay na siya. Sinisikap ni Ivan na bigyan siya ng first aid at si Ana ay umiiyak dahil patay na si Javi. Bumalik si Pao at ipinaalam ni Ivan na namatay na ang kanilang kaibigan. Sinabi ni Ivan na kahit na dinala nila siya sa itaas, hindi siya makakaligtas dahil siya ay nasa malubhang kalagayan. Sinasabi ni Pao na ang buong buhay nila ay gugulin sa bilangguan, ngunit sinabi ni Ivan na itatapon din nila ang katawan ni Javi. Tinanong sila ni Ana kung wala pa silang nagawang kasamaan, at nangakong hindi sasabihin kahit kanino. Hinila ni Ivan si Pao at sinabihan itong huwag pansinin ang babae dahil ang susunod na gagawin nila ay doon nakasalalay ang kanilang buhay. Nagtalo sila at hinikayat ni Ivan si Pao na pareho silang may pananagutan. At kapag may lumabas na anumang bagay, malalaman nila ang kanyang ginawa.
Samantala, bumaba si Ana mula sa slab at hinanap ang cellphone ni Jovi mula sa kanyang mga bulsa. Tinanong ni Ivan si Pau kung paano nila ilalabas ang katawan ni Jovi sa ospital. Sinabi niyang dadaan sila sa emergency door. Pagpasok nila, nakita nila si Ana na hawak ang cellphone ni Jovi at sinabi sa kanila na tinawagan niya ang kanyang ama at sinabi lamang na nagising siya. Sinuri ni Ivan ang cellphone at napagtantong nag-dial siya ng isang numero. Pagkatapos ay sinabi niya na humihingi ng tulong ang kanyang ama at darating sila para kunin siya. Naniniwala ang dalawa na tapos na sila, dahil ginamit ni Ana ang cellphone ni Jovi. Dinala siya sa itaas at nang sumigaw si Ana ay pinatahimik siya ni Pau. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag mula sa cellphone ni Jovi at sinagot ito ni Ivan. Napagtanto niya na hindi pa ganap na natanggap ang tawag at nagsinungaling ang aktres sa kanila kaya ibinalik nila ito sa punerarya. Sinaktan ni Ivan si Ana at nakipagtalo sa kanya. Inutusan ni Ivan si Pau na talian ang babae habang siya ay kukuha ng basurahan. Kumuha si Pau ng tela at sinimulan itong guntingin. Binalaan siya ni Ana na kung gagawin niya ang sinabi ni Ivan ay tiyak na makukulong siya. Dagdag pa niya, si Pau ay hindi isang mamamatay tao at hindi siya maaaring hayaang patayin ni Ivan. Sinasabing siya ay buhay pa rin dahil sa kanya. Nagmamakaawa si Ana na pakawalan siya pero tinalian pa rin siya ni Pau sa mga kamay at binti. Ipinaalam niya kay Pau na pinatay ni Ivan si Jovi sa kanyang harapan habang siya ay nasa labas ng silid, at wala siyang balak na dalhin ito sa ospital. Hinala ni Pau na muli siyang nagsisinungaling kaya itinikom ang bibig nito. Samantala, pumunta si Ivan para kunin ang basurahan ngunit natigil sa likod nito dahil naninigarilyo doon ang isang nurse. Habang nililinis ni Pau ang kabilang kwarto, hinugot ni Ana ang tape sa kanyang bibig at sinikap na tanggalin ang tali sa kanyang mga kamay. Ngunit nang nabigo siya ay inalis niya ang tali sa kanyang mga binti. Bumagsak si Ana sa sahig at gumapang palabas ng punerarya. Nagawa niyang makapagtago sa tamang oras bago makabalik si Ivan. Pagbalik ni Ivan, nalaman niya na nakatakas si Ana at ipinaalam niya kay Pau tapos ay naghiwalay sila upang hanapin siya. Kalaunan ay nagawa niyang makatayo ngunit bumagsak siya at gumapang papunta sa elevator. Sa kasamaang palad ay natagpuan siya ni Ivan at kinaladkad pabalik sa punerarya. Bumalik si Pau at tinanong si Ivan kung pinatay niya si Jovi noong wala siya roon. Ngunit sinabi lang ni Ivan sa kanya na gusto lang siyang bitigin ng babae laban sa kanya. Pagbalik nila sa silid, handa nang patayin ni Ivan ang aktres at sinabihan si Pau na lagutan siya ng hininga gamit ang kumot. Parehong ayaw gawin ito ni Pau at Ivan ngunit sa huli, nagpasya si Ivan na pareho nilang gawin ang pagpatay sa babae. Pagkatapos ay binuhat nila pabalik sa slab. Ang katawan ni Jovi ay nilagay nila sa basurahan. Umalis si Ivan para itapon ang bangkay habang nililinis ni Pau ang punerarya at ang katawan ni Ana. Nilinis ni Pau ang katawan ni Ana para walang makitang ebidensya kung ano ang nangyari. Samantala, umalis si Ivan sa ospital at itinapon si Jovi sa gilid ng kalsada. Pinapalitan ni Pau ang kumot sa katawan ni Ana at ibinalik sa lugar kasama ng ibang mga bangkay. Pagkatapos iligpit ang kanyang mga gamit at hinihintay si Ivan, napansin niya na gumalaw si Ana. Lumapit siya at sinabihan itong tumahimik at mag-relax. Lumalabas na gumawa sila ng plano matapos magmakaawa ang aktres. Umarte lang pala si Ana na patay na siya sa oras na papatayin na siya ni Ivan. Pagbalik ni Ivan, agad na tinakpan muli ni Pau ang mukha ni Ana. Nilapitan siya ni Ivan at tinanong kung natapos niya ang kanyang trabaho. Muling tiningnan ni Ivan ang mukha ni Ana at sinabihan siya ni Pau na umalis na sila dahil nasa kanya na ang lahat. Pagkatapos nito ay umalis sila. Ngunit bago sila makarating sa elevator, napagtanto ni Ivan na nakalimutan niya ang kanyang card. Sinikap ni Pau na hikayatin siya na huwag nang bumalik sa punerarya ngunit hindi siya pinakinggan. Nang bumalik sila, nakita nila si Ana na nakatayo sa pintuan. Sinalakay ni Ivan si Pau at tinangka itong patayin dahil naisip niya na nakipagsabuatan siya kay Ana. Ngunit lumapit si Ana at paulit-ulit na sinaksak si Ivan. Sinabi sa kanya ni Pau na aalis na sila at hindi na niya dapat ginawa ito. Ngunit tumingin si Ana sa kanya at sinaksak din siya. Thanks for watching. Please like at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Pindutin ang notification bell para sa marami pang movie recap katulad nito at mag-iwan ng comment down below. This is MR Movies. Ciao!